Ang tunog ng kanyang cellphone ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa katahimikan ng kanyang kwarto. Isang ring. Dalawa. Sa ikatlo, sinagot ito ni Arabella Santiago ng maihalong inis. Sino ang mangangahas na istorbohin siya sa ganitong oras ng hapon? What? Formal ngunit malamig niyang sagot, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa architectural blueprint sa kanyang mesa. Ngunit hindi boses ng kanyang sekretarya ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ito ay ang basag at nanginginig na tinig ni Mang Berto, ang matagal ng driver ng kanyang ama. Ma'am Ara. Si Don Ricardo po ang sasakyan. Sa isang iglap, nabitawan ni Ara ang hawak na lapis. Tumama ito sa sahig na gawa sa Nara, ngunit hindi niya narinig ang lagitik nito. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib, isang rumaragasang tambol na gumising sa isang halimaw na matagal na niyang pinapatulog. Anong nangyari kay Papa, Mang Berto? Magsalita ka ng maayos, sigaw niya, ang lamig sa kanyang boses ay napalitan ng purong takot. Tinambangan po kami sa may sulima, ma'am. Papunta na po kami sa Lucas. Okay naman po si Sir, may tama lang po sa braso pero hindi na narinig ni Ara ang mga sumunod na salita. Biglang nagbago ang paligid. Ang amoy ng mamahaling pabango sa kanyang kwarto ay napalitan ng nakakasukang amoy ng sunog na goma at gasolina. Ang malambot na ilaw mula sa kanyang bintana ay naging mga kumukutitap na ilaw ng sirena, pula, asul, pula, asul. Ang katahimikan ay sinira ng isang nakabibinging ugong sa kanyang tainga, ang parehong ugong na narinig niya 15 taon na ang nakalilipas. Flashback. Isang batang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Umuulan. Ang itim na Mercedes-Benz ng kanyang ina ay wasak, nakabaliktad, tila isang higanting insektong bakal na nasugatan at namamatay. Ang mga bodyguard na dapat ay nakabantay dito ay nakahandusay sa kabilang sasakyan, duguan at walang buhay. Nasaan sila noong kailangan sila ni Mama? Anong silbi ng kanilang mga baril, ng kanilang pagsasanay, kung sa huli ay hindi rin nila naisalba ang pinakamahalagang tao sa buhay niya? Hindi, bulong ni Ara sa kawalan, ang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit niyang supilin ang mga luha. Hindi pwedeng mangyari ulit to. Mabilis siyang kumilos, ang takot ay nagbigay daan sa isang desperadong pangangailangan na makarating sa ospital. Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyon sa Forbes Park ay mabigat, bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Ang puting pasilyo ng ASU Lucas Medical Center sa Quezon ay malamig at tahimik, ngunit para kay Ara, ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng alaala ng pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Dito rin dinala ang kanyang ina. Dito rin siya huling nakitang buhay. Natagpuan niya ang kanyang ama sa isang private suite, nakaupo sa gilid ng kama habang ginagamot ng isang doktor ang braso nitong may benda. Si Don Ricardo Santiago, ang haligi ng Santiago Corporation, ay mukhang pagod at mas matanda ng ilang taon, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi nabawasan. Papa, halos pabulong na sabi ni Ara. Napalingon si Don Ricardo. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ara, anak. Huwag kang mag-alala. Galos lang ito. Lumapit si Ara at niyakap ang ama, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang katawan. Sino ang gumawa nito? Isang kalaban sa negosyo. Umiling si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging seryoso. Hindi pa natin alam. Ang mahalaga, ligtas ako. At sisiguraduhin kong magiging ligtas ka rin. Kumalas si Ara sa pagkakayakap at tiningnan ang ama ng may pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Simula bukas, wika ni Don Ricardo, ang bawat salita ay may bigat na tila isang utos. Magkakaroon ka ng personal security. Isang bodyguard. Siya ang magiging anino mo. Hindi ka aalis ng bahay nang hindi siya kasama. Napaatras si Ara na tila nasampal. Ang takot na kanina ay gumagapos sa kanya ay biglang nag-alab at naging galit. Hindi. Ayoko. Arabella, hindi ito isang pakiusap, giit ng kanyang ama, ang boses ay tumaas ng bahagya. Konektado ang nangyaring ito sa akin. Ikaw ang kahinaan ko. Ikaw ang susunod nilang pupuntiryahin. At sa tingin ninyo ay isang bodyguard ang solusyon, sarkastikong tanong ni Ara, ang boses ay tumataas na rin. Ang mga alaala ay muling bumuhos na parang lason. Nasaan ang mga bodyguard ni Mama nang mangyari ang aksidente?
Anong silbi nila? Palamuti. Mga inutil na naghihintay lang ng sahod. Sila ang dahilan kung bakit siya nawala. That was different, Ara. It was an accident. At ito hindi. Papa, ang presensya nila, ang presensya ng isang bodyguard, ay hindi nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Pinapaalala lang nila sa akin araw-araw ang kabiguan nila. Ang sakit. Ayoko. Ang kanyang mga salita ay puno ng pait at sakit na naipon sa loob ng 15 taon. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinalikuran ni Ara ang kanyang ama, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang pangalan niya ay Jericho Santos, mahinahon ngunit pinal na sabi ni Don Ricardo, tila hindi narinig ang pagtutol ng anak. Dating miyembro ng Scout Rangers. Isa sa pinakamagagaling. Darating siya sa bahay bukas ng umaga. At gusto kong ituring mo siya ng may respeto. Hindi sumagot si Ara. Respeto. Bulong niya sa sarili. Paano ko rerespetuhin ang isang buhay na simbolo ng aking pinakamasamang bangungot? Kinabukasan, ang almusal sa mansyon ng mga Santiago ay balot sa isang tensyon na kayang hiwain ng kutsilyo. Tahimik na kumakain si Ara, ang bawat pagsubo ay pilit. Si Don Ricardo ay nasa kabilang dulo ng mahabang mesa, nagbabasa ng dyaryo na naglalaman ng balita tungkol sa pananambang sa kanya. Nandito na siya. Ang anunsyo ng kanilang mayordoma ay nagpatigil kay Ara. Itinabi ni Don Ricardo ang dyaryo. Pumasok sa kanilang marangyang dining hall ang isang lalaki. Matangkad ito at matipuno ang pangangatawan, ngunit hindi sa paraan na magarbo. Ang bawat galaw niya ay kontrolado at tahimik. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na polo shirt at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay maikli, istilong militar. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon, maliban sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila malalim na balon, kalmado sa ibabaw, ngunit ramdam ni Ara na may itinatago itong bagsik at talas na nakikita ang lahat. Magandang umaga, Don Ricardo, Maam Ara, bati niya. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, walang bahid ng pagkasabik o kaba. Jericho, magandang umaga. Ito si Arabella, ang anak ko, pakilala ni Don Ricardo. Tumingin si Jericho Santos sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Ara ang isang maikling pagkilala sa kanyang mga mata, isang propesyonal na pagtatasa. Ngunit wala roon ang paghanga o takot na karaniwan niyang nakikita sa mga taong unang beses siyang makilala. Para dito, siya ay isang trabaho. Isang bagay na kailangang protektahan. Isang pakete. Isang kargamento. Ang isiping iyon ay nagpaigting sa panga ni Ara. Okay, tipid niyang sagot, sabay tayo. Hindi na niya tinapos ang kanyang pagkain. May pupuntahan ako. Sasama ako, agad na sabi ni Jericho. Tiningnan siya ni Ara mula ulo hanggang paa, na maihalong pang-iinsulto. Magbibihis ako. Sasama ka rin ba sa kwarto ko? Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Maghihintay ako sa labas ng pinto ng inyong silid, Maam. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ara. Good. Naglakad siya paalis, ramdam na ramdam ang mga matang nakasunod sa kanya. Hindi ang mga mata ng kanyang ama, kundi ang mga mata ng aninong ito. Ang aninong ipinilit sa kanya. Kung sa tingin nila ay susunod na lang ako na parang isang maamong tupa, nagkakamali sila, wika niya sa kanyang sarili habang paakyat ng hagdan. May mga paraan para paalisin ang isang hindi ka nais-nais na bisita. At sisimulan ko iyon ngayong gabi. Gabi. Ang buong mansyon ay tahimik na. Mula sa kanyang bintana sa ikalawang palapag, tanaw ni Ara ang hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Sa isang sulok, malapit sa gate, nakatayo ang isang figura. Hindi gumagalaw. Nagmamasid. Si Jericho. Napabuntong hininga si Ara. Pakiramdam niya ay nasasakal siya sa sarili niyang pamamahay. Ang kalayaang dati niyang inaasam ay tila isang malayong panaginip na lang. Pero hindi siya si Arabella Santiago kung magpapatalo siya ng ganoon kadali. Hinintay niya hanggang sa sumapit ang hating gabi. Dahan-dahan, walang ingay, binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto. Gaya ng inaasahan, walang tao sa pasilyo. Masyadong kampante, naisip niya. Hindi siya dumaan sa pangunahing hagdanan.
Sa halip, tinahak niya ang isang masikip na pasilyo patungo sa lumang service area ng mansyon, isang lugar na bihirang daanan. May isang maliit na pinto doon na patungo sa likod bahay, sa isang bahagi ng hardin na medyo madilim at napapalibutan ng matataas na halaman. Ito ang kanyang sikretong daan palabas noong teenager pa siya. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinihit ang matigas na doorknob. Isang mahinang tunog. Pagkatapos ay katahimikan. Marahan niyang itinulak ang pinto at lumabas siya sa malamig na hangin ng gabi. Ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche ay sumalubong sa kanya. Tagumpay. Isang ngiti ng pananabik ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naglakad siya ng mabilis ngunit maingat sa damuhan, patungo sa isang maliit na bakal na gate sa pader sa pinakalikurang bahagi ng property. Ito ang kanyang daan palabas. Ang kanyang daan patungo sa kalayaan, kahit sa loob lamang ng ilang oras. Nang marating niya ang gate, muli niyang kinuha ang susi mula sa kanyang bulsa. Habang binubuksan ang kandado, hindi niya mapigilan ang pagtaas ng kanyang kumpiyansa. Ganoon lang pala kadali. Ang pinakamagaling kina Scout Ranger ay hindi man lang namalayan ang kanyang pag-alis. Nang bumukas ang gate, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa labas ng mga pader ng mansyon ay tila masariwa, mas matamis. Hahakbang na sana siya palabas ng. Saan po kayo pupunta, Ma'am Ara? Ang boses ay hindi malakas. Ito ay kalmado, malalim at nagmumula sa dilim sa kanyang likuran, ilang pulgada lang ang layo. Napatigil si Ara. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon, nakatayo si Jericho Santos. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling o kung gaano na ito katagal doon. Nakatayo lang siya, ang mukha ay bahagyang natatabunan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa dilim. Ang kanyang presensya ay hindi na parang isang anino. Ito ay parang isang pader na bakal na biglang humarang sa kanyang daan. Ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Ara ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at inis. Ang kanyang kalayaan ay isang ilusyon lamang. Ang kulungan niya ay mas malaki lang pala kaysa sa inaakala niya. Pinanood ni Jericho, Rico, Santos si Arabella na muling pumasok sa loob ng mansyon. Ang postura nito ay matigas, ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng matinding pagkainis. Hindi ito lumingon. Hindi na kailangan. Ramdam ni Rico ang bigat ng galit nito na tila isang pisikal na puwersang naiwan sa hangin. Isinara niya ang bakal na gate, ang tunog ng paglock nito ay umalinggaw sa katahimikan ng gabi. Binalikan niya ang kanyang pwesto sa isang sulok ng hardin, kung saan hindi siya madaling makita, ngunit tanaw niya ang lahat ng posibleng pasukan at labasan. Ito ang kanyang unang gabi sa trabaho, at ang kanyang prinsipal ay sinubukan na siyang takasan. Hindi siya nagulat. Sa katunayan, inaasahan na niya ito. Sa kanyang briefing kay Don Ricardo, malinaw na ipinahiwatig ng matanda ang pagiging matigas ng ulo ni Ara. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito kanina, ang pagkabigla na agad na haluan ng apoy ng pagsuway, ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi lang ito simpleng pagrerebelde ng isang mayamang dalaga. May mas malalim na pinanggagalingan ang galit nito. Isang sugat na hindi pa naghihilom. Ang misyon ay protektahan ang prinsipal. Ano man ang mangyari. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang pangunahing kautusan. Iyon lang ang mahalaga. Ang personal na damdamin ng prinsipal o maging ang sa kanya ay mga distraction lamang na maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Natutunan niya ang aral na iyon sa pinakamasakit na paraan. Maya-maya pa, dinala siya ng isa sa mga kasambahay sa itinalagang pwesto para sa kanya, isang upuan sa pasilyo sa labas ng silid ni Ara. Ang pinto na gawa sa kahoy ay nakasara ng mahigpit, tila isang harang sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Naupo si Rico, ang likod ay tuwid, ang mga mata ay alerto. Hindi niya kailangan ng tulog. Sanay ang kanyang katawan sa maraming araw na walang pahinga. Ilang minuto ang lumipas nang marinig niya ito. Isang malakas na kalabog mula sa loob ng silid. Tunog ng isang bagay na nabasag. Agad na tumayo si Rico, ang kanyang mga kamay ay instinktibong kumuyom. Naghanda siyang pumasok. Ngunit pagkatapos ng kalabog, sumunod ang isang nakabibinging katahimikan. Walang sigaw. Walang anumang senyales ng panganib o ng isang intruder. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang mga security sensor sa bintana ay hindi umilaw.
Walang ibang ingay sa buong palapag. Napabuntong hininga siya at dahan-dahang umatras mula sa pinto. Hindi ito isang atake. Ito ay isang pagsabog ng emosyon. Ito ang tunog ng isang taong nag-iisa at nasasaktan. Muli siyang naupo, ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang pagbabago sa kanyang pananaw. Ang babae sa likod ng pinto ay hindi lang isang prinsipal na kailangang bantayan. Siya ay isang taong may pasan-pasang bigat, nakakulong sa isang ginintuang hawla na puno ng masasakit na alaala. Kinabukasan, nanatili ang tensyon sa pagitan nila. Sinundan niya si Ara saan man ito magpunta sa loob ng mansyon, mula sa library, kung saan ito nagbasa ng ilang oras, hanggang sa pool area, kung saan ito umupo lamang at tumitig sa tubig. Hindi siya nito kinakausap. Tinitingnan siya nito na parang isa lamang siyang kasangkapan, isang hindi maiiwasang abala. Tinanggap niya ito ng walang reklamo. Ito ang trabaho niya. Nang magtanghalian, habang nagbabantay siya malapit sa dining hall, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa ospital. Agad siyang lumayo ng bahagya para sagutin ito, ang puso niya ay biglang bumilis. "Hello, Dr. Reyes." Iling Santos, sagot ng doktor sa kabilang linya. May pag-aalangan sa boses nito. "Tumawag lang ako para i-update ka sa kalagayan ni Nina. Nagkaroon siya ng lagnat kaninang umaga. We're monitoring her closely, pero mukhang hindi maganda ang reaksyon ng katawan niya sa huling gamutan." Naramdaman ni Rico ang panlalamig na gumapang sa kanyang mga ugat. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. "Ano po ang ibig sabihin ninyo, Dos? Her platelet count is dropping again at mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Kailangan nating maging handa. The next 48 hours are critical." "Gagawin ko po ang lahat," halos pabulong na sabi ni Rico, ang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang imahe ng kanyang nakababatang kapatid, maputla at nakahiga sa kama ng ospital, ngunit pilit pa ring bumingiti para sa kanya, ay sumugat sa kanyang isipan. Si Nina ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito. Ang malaking sahod ay ang tanging pag-asa niya para sa patuloy na gamutan ni Nina. "Huwag kang bibigay, Nina. Kailangan ka ni Kuya." Isang pamilyar na anino ng sakit ang muling bumisita sa kanyang alaala. Si Marco, ang kanyang buddy sa Mindanao, duguan sa kanyang mga bisig, ang hininga ay paunti-unti. "Buhayin mo ang sarili mo, Rico. Alagaan mo si Nina." Iyon ang mga huling salita nito. Nabigo siyang iligtas si Marco. Hindi siya maaaring mabigo ulit. Lalo na pagdating kay Nina. Santos. "Nandyan ka pa ba?" tanong ng doktor. "Opo, Doc." "Opo. Tawagan niyo lang po ako agad kung may pagbabago." "Salamat po." Pinatay niya ang tawag at huminga ng malalim, pilit na iwinawaksi ang takot at ibinabalik ang propesyonal na maskara sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang magawa, isang makintab na European sports car ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking mayabang ang tindig, nakasuot ng mamahaling damit, at may ngiti sa labi na hindi umabot sa mga mata. Si Alejandro Romualdez. Nabanggit na ito ni Don Ricardo sa briefing. Ang anak ng isa sa kanilang mga business partner. Isang permanenteng anino sa buhay ni Ara. Naglakad ito papasok na tila pag-aari niya ang lugar. Tumigil ito sa harap ni Rico at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, na maihalong pagkamuhi. "Ikaw ba ang bago?" tanong nito, ang tono ay mapanghama. "Ang bagong aso ng mga Santiago." Hindi sumagot si Rico. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa malayo, ang kanyang postura ay hindi nagbago. Ang mga ganitong provokasyon ay parte ng trabaho. Ang pagpatol dito ay isang pagkakamali. "Hindi ka ba marunong magsalita?" pang-aasar pa ni Alejandro, sabay tawa ng mahina. "Well, I guess hindi naman sila nagbabayad sa iyo para magsalita. Just do your job. Stand there and look tough." Itinapik pa nito ang balikat ni Rico bago nagtuloy sa loob. Naramdaman ni Rico ang pag-igting ng kanyang panga. Inuri niya si Alejandro sa kanyang isipan, hindi isang pisikal na banta, ngunit isang komplikasyon. Isang taong maaaring magdulot ng emosyonal na stress sa prinsipal na maaaring maging sanhi ng mga di inaasahang desisyon. Isa pang bagay na kailangan niyang bantayan. Mula sa kanyang pwesto, naririnig ni Rico ang pag-uusap sa loob.
Ang masiglang boses ni Alejandro at ang malamig, matipid na mga sagot ni Ara. Pagkatapos ng halos isang oras, lumabas si Alejandro, ang mukha ay hindi na kasing sigla tulad ng kanina. Muli, hindi nito pinansin si Rico. Maya-maya pa, habang naglalakad si Ara patungo sa hardin, narinig niya itong may kausap sa cellphone. Huminto siya sa sapat na layo para hindi matawag na ng hihimaso, ngunit sapat na malapit para marinig ang usapan. No, Alejandro, already said I'm busy, sabi ni Ara, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Stop calling. Don't care. Just leave me alone. Pinatay niya ang tawag. Tumayo siya roon ng ilang sandali nakatalikod kay Rico. Akala ni Rico ay magpapatuloy na ito sa paglalakad. Ngunit sa katahimikan ng hapon, narinig niya ito, isang mahina, nanginginig na paghinga. Isang buntong hininga na puno ng pagod at kalungkutan. Sa sandaling iyon, nakita ni Rico ang isang siwang sa makapal na pader na itinayo ni Ara sa kanyang paligid. Ang prinsesa kinasuplada at matapang ay isa lang palang maskara. Sa likod nito ay isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban. Hindi na malaya ni Rico na bahagya siyang napatitig. Mabilis niyang iwinaksi ang damdamin. Focus, Santos. Focus sa misyon. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, isa itong text message. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, inaasahan na isa lamang itong spam. Ngunit hindi. Galing ito sa numerong nakarehistro sa blood bank ng ospital. Binuksan niya ang mensahe. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinaksak siya ng diretso sa puso. Urgent. Patient Nina Santos needs immediate transfusion of rare blood type, O negative. Hospital supply is currently depleted. Please contact us ASAP. Nanigas si Rico sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng kanyang propesyonal na kontrol, lahat ng kanyang disiplina, ay gumuho sa isang iglap. Isang malamig na takot, mas matindi kaysa sa anumang takot na naramdaman niya sa gitna ng labanan, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi maaari. Ang kanyang kapatid. Ang kanyang tanging pamilya. Ang kanyang misyon sa labas ng mansyong ito. Nasa bingit ng kamatayan. Ang araw ay lumipas na may parehong nakakainip na routine. Gising. Almusal. At ang anino, laging naroon si Jericho Santos, ilang metro ang layo, tahimik at hindi nagbabago na parang isang estatwang bato. Nagbasa si Ara sa library, sinubukang mag-focus sa isang nobela, ngunit ang mga salita ay lumulutang lamang sa pahina. Ang presensya ng lalaki sa labas ng pinto ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang bagong realidad, ang pagiging isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Desidido siyang gawing impyerno ang buhay nito. Kung hindi niya ito mapapaalis sa pamamagitan ng pagtakas, marahil ay mapapaalis niya ito sa pamamagitan ng pag-abuso sa pasensya nito. Santos, tawag niya nang hindi tumitingin mula sa kanyang libro. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Ma'am, ipagtimpla mo ako ng kape, utos niya, ang tono ay malamig at walang pakundangan. Black, no sugar. At bilisan mo. Walang salitang umalis si Jericho. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ito dala ang isang tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ni Ara. Tiningnan lamang ni Ara ang kape. Masyadong mainit. Palitan mo. Walang anumang reaksyon sa mukha ni Jericho. Kinuha niya ang tasa at umalis. Pagbalik, dala na niya ang bagong tasa. Bago pa man niya ito mailapag, nagsalita ulit si Ara. Teka. Nagbago ang isip ko. Ayoko na pala ng kape. Juice na lang. Orange juice. Freshly squeezed. Kung ibang tao iyon, siguradong makikita na niya ang bahid ng inis sa mukha nito. Ngunit si Jericho Santos ay tila gawa sa bato. Tumango lang ito at muling umalis. Habang naghihintay, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Ara. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin, naisip niya. Ito pa lang ang simula. Nang bumalik si Jericho dala ang isang baso ng orange juice, handa na si Ara sa kanyang susunod na utos. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagring ang cellphone ni Jericho. Nakita ni Ara ang bahagyang pagbabago sa postura nito.
Ang paraan ng pagkuha nito sa cellphone mula sa bulsa ay maihalong pagmamadali at kaba, isang siwang sa kanyang kalmadong panlabas. Hello, sagot nito, ang boses ay bahagyang tumaas. Lumayo ito ng ilang hakbang, akala siguro ay hindi niya maririnig. Ngunit sa katahimikan ng malawak na library, ang bawat salita ay malinaw. Ano po, Doth? Kailangan na ngayon? Pero wala na po bang ibang paraan? Walang supply sa blood bank? Narinig ni Ara ang pagkabigla at desperasyon sa boses nito. Ang lalaking tila walang emosyon ay biglang nagpakita ng isang damdamin na masyadong pamilyar kay Ara, takot. Gagawin ko po ang lahat, tatawag ako sa lahat ng kakilala ko. Sige po, Doth. Salamat. Nang ibaba nito ang telepono, nanatili itong nakatalikod kay Ara. Ngunit nakita niya sa salamin ang glass-paneled bookshelf, sa kanyang harapan ang refleksyon nito. Nakayuko ito, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang noo, ang mga balikat ay bahagyang gumuho. Sa isang saglit, hindi ito ang mayabang at nakakainis na bodyguard. Isa itong kapatid na nag-aalala. Isang taong nasa bingit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ang imahe ay tumama kay Ara ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Bigla, ang kanyang maliit na laro ay tila naging pinakawalang kwentang bagay sa mundo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng inis at pagmamataas na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang komplikadong damdamin ng pagkahiya, at isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman para sa iba, awa. Nagsasaya pa siyang pahirapan ito habang ang kapatid nito ay nag-aagaw buhay sa isang ospital. Huminga ng malalim si Jericho, at nang lumingon ito pabalik sa kanya, ang maskara ng profesionalismo ay nakabalik na sa kanyang mukha. Ngunit ngayon, nakikita na ni Ara ang mga siwang. Ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Ang anino ng sakit na hindi tuluyang nawala sa kanyang mga mata. Ito na po ang juice ninyo, ma'am, sabi nito, ang boses ay kontrolado ngunit may bahid ng pagod. Inilapag nito ang baso sa mesa. Naghihintay. Naghihintay sa susunod niyang utos, sa susunod niyang kapritso. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Hindi niya kayang magsalita. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Tumango na lamang siya ng bahagya. Matapos ang ilang segundong katahimikan, bahagyang nagtaka si Jericho, ngunit tumalikod na ito at lumabas ng library, isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Ara na nakatitig sa baso ng orange juice. Bigla, pakiramdam niya ay siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Umalis si Ara sa library at nagkulong sa kanyang kwarto. Hindi na niya kayang manatili roon. Ang bawat sulok ng silid-aklatan ay tila ng usig sa kanya. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad sa loob ng kanyang malawak na silid, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang desperasyon sa boses ni Jericho pamilyar iyon. Iyon ang desperasyong naramdaman niya noong araw na tinambangan ang kanyang ama. Iyon ang desperasyong nakita niya sa mga mata ng kanyang ama noong namatay ang kanyang ina. Isang uri ng sakit na hindi kayang bilhin o pagalingin ng pera. Ano bang pakialam ko, bulong niya sa sarili, sinusubukang ibalik ang kanyang dating pagiging malamig. Problema niya iyon. Hindi ko siya kaibigan. Isa lang siyang empleyado. Ngunit ang mga salita ay walang bigat. Ang imahe ng nakayukong balikat ni Jericho sa refleksyon ng salamin ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya mapigilan. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ito. Sa loob ng ilang minuto, gamit ang mga koneksyon ng kanilang pamilya, nahanap niya ang impormasyon. Nina Santos. 16 na taong gulang. Pasyente sa Philippine General Hospital. Diagnosis, aplastic anemia, isang bihirang kondisyon kung saan hindi nakakagawa ng sapat na bagong blood cells ang katawan. Bumigat ang paghinga ni Ara. Ito ay seryoso. Napakaseryoso. At ang pinakakailangan nito ay regular na blood transfusion para mabuhay. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakalayo sa kanyang pagkatao, kaya't siya mismo ay nagulat. Tumayo siya at mabilis na tinawagan ang personal na numero ni E. Alcaraz, ang medical director ng A.C. Lucas at isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Tito Francis, it's Ara Santiago, bungad niya. Ara, Hisha. Napatawag ka? How's your father? He's fine, Tito. I have a different concern, diretsong sabi ni Ara.
I need you to do something for me and it needs to be completely confidential. Walang dapat makaalam kahit si Papa. Of course, Hija. Anything. What is it? I need you to find out the blood type of patient named Nina Santos, currently admitted at IF. That's an unusual request, Ara. But okay, give me a few minutes. Naglakad-lakad muli si Ara habang naghihintay, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ano ba itong ginagawa niya? Bakit siya nakikialam? Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Pagkaraan ng 5 minuto, tumawag pabalik si Eve Alcaraz. Ara, I have the information. The patient's blood type is O negative. Napahinto si Ara sa paglalakad. O negative. Ang universal donor. Ngunit ito rin ay isa sa mga pinakabihirang uri ng dugo. And dito, dagdag ni Ara, ang boses ay halos pabulong. What's the blood type again? I forgot. Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. It's on your records here, wait second. Well, what's coincidence? You're also O negative, Hija. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Ara. Ang pagkataon ay masyadong perpekto para baliwalain. Tila ang tadhana na mismo ang naglalagay sa kanya sa sitwasyong ito. Ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan ay unti-unting napalitan ng isang matibay na desisyon. Tito, I need another favor. I need you to arrange 2 things for me, anonymously. First, I want to settle the entire hospital bill of Nina Santos. Using the personal funds, not the company's. Second, I'm going to Eve. I'm going to donate to my blood. Natahimik si Eve Alcaraz sa kabilang linya. Ara, are you sure about this? I've never been more sure in my life, sagot niya, ang boses ay puno ng determinasyon na kahit siya ay nagulat. Just make sure no one knows it's me. Especially not her brother. Kinahapunan, sinabi ni Ara sa kanyang ama na may kailangan siyang bilhin sa isang specialty store sa Maynila. Isang dahilan na sapat na para payagan siyang umalis ng bahay. At syempre, kasama ang kanyang anino. Ang biyahe papuntang Ihi ay tahimik. Si Jericho ang nagmamaneho, ang kanyang atensyon ay nasa kalsada, ngunit ramdam ni Ara ang bigat sa kanyang mga balikat. Bawat preno, bawat pagliko ay tila ginagawa niya ng may puwersa. Alam niyang ang isip nito ay nasa ospital. Nasa kapatid nito. Dito na lang sa may entrance. Maghintay ka sa kotse. Saglit lang ako, utos ni Ara nang makarating sila. Bago pa man makaprotesta si Jericho, mabilis na siyang bumaba. Nagsuot siya ng malaking sunglasses at isang face mask sa dami ng tao sa Ihi. Madali lang siyang makihalubilo. Sumunod siya sa mga direksyon na ibinigay sa kanya ni Ihi Alcaraz. Pumunta siya sa billing section, nagpakilala bilang representative ng isang anonymous donor, at binayaran ang lahat ng utang ng pamilya Santos. Pagkatapos, dumiretso siya sa blood bank. Ang proseso ay mabilis. Naupo siya sa isang upuan habang kinukuhanan siya ng dugo. Habang pinapanood niya ang kanyang sariling dugo na dumadaloy sa isang maliit na bag, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang buhay ay umikot lamang sa kanyang sarili, sa kanyang luho, sa kanyang sakit. Ngayon, sa unang pagkakataon, isang bahagi ng kanyang pagkatao, isang literal na bahagi ng kanyang buhay, ang tutulong para iligtas ang iba. Salamat po, ma'am, sabi ng nurse pagkatapos. Malaking tulong po ito. Tumango lang si Ara at tumayo para umalis. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Sa kanyang paglabas sa blood bank, napagdesisyonan niyang silipin man lang ang ward kung nasaan si Nina. Gusto niyang makita ang batang babae na kanyang tinutulungan. Habang naglalakad siya sa isang mahabang pasilyo, naghahanap ng tamang numero ng kwarto, bigla siyang natigilan. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito. Si Jericho. Naglalakad ito palapit sa kanyang direksyon, ang mukha ay puno ng pag-aalala, marahil ay papunta sa kwarto ng kapatid nito. Nataranta si Ara. Hindi siya pwedeng makita rito. Agad siyang kumilos, ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Mabilis siyang nagtago sa isang maliit na alcove sa gilid, sa likod ng isang malaking potted plant, pinipigilan ang kanyang paghinga. Pinanood niya si Jericho na maglakad papalapit, ang mga yabag nito ay mabibigat at puno ng pangamba.
Dumaan ito sa mismong tapat ng kanyang pinad. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na halos sumabog sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lang, isang maliit na ingay at mahuhuli siya. Bakit siya nagtatago? Bakit ganito kalakas ang pagnanais niyang manatiling isang anino sa buhay ng lalaking ito, gayong ito mismo ay isang anino sa buhay niya? Dumaan si Jericho. Hindi ito lumingon. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa pintong nasa dulo ng pasilyo. Pumasok ito sa loob at marahang sumara ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Ara, ang mga balikat niya ay napabagsak sa sobrang tensyon. Sumandal siya sa pader, ang mga tuhod ay tila nang hihina. Malapit na iyon. Masyadong malapit. Alam niyang dapat na siyang umalis. Bumalik sa kotse bago pa man ito magtaka at hanapin siya. Ngunit may isang puwersa na pumipigil sa kanya. Isang kuryusidad na mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Dahan-dahan, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Naglakad siya palapit sa pinto kung saan pumasok si Jericho. Bahagyang nakaawang ang pinto, sapat lang para makasilip ang isang mata. Huminto siya, nag-aalangan. Tama ba ito? Sa huli, nanaig ang kanyang kuryusidad. Maingat, inilapit niya ang kanyang mukha sa siwang. Sa loob ng kwarto, nakita niya ang isang batang babae na nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga aparatos ng ospital. Maputla ito at payat, ngunit may bakas ng ganda sa kanyang mukha. Ito siguro si Nina. Nakaupo sa tabi nito si Jericho, hawak-hawak ang kamay ng kapatid. Ang lalaking nakita niyang matatag at walang emosyon sa mansyon ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang kuya. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang kapatid ay puno ng lambing at sakit. Hinaplos niya ang buhok nito at nagsalita sa isang boses na napakababa at puno ng pighati, na halos hindi marinig ni Ara. Lalaban ka, ha? Huwag kang bibitaw, Nina. Nandito lang si kuya. Hinding-hindi kita iiwan. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata, dumaloy sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan, nagagalit sa sarili. Bakit siya umiiyak para sa kanila? Bakit siya naapektuhan ng ganito? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa tapat, at isang nurse ang lumabas. Nagulat ito nang makita si Ara na nakatayo roon. Mabilis na umatras si Ara, nagulat din sa biglaang sitwasyon. Sorry, halos pabulong niyang sabi. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, ang puso niya ay kumakaripas. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ng ospital, pabalik sa mundo kung saan siya ang prinsesa, kung saan ang mga pader ay mataas at ang emosyon ay isang kahinaan. Ngunit habang naglalakad siya, alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na may nagbago na. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng 15 taon ay nagsimula ng magkaroon ng lamat. At ang dahilan ay ang lalaking ipinilit sa kanya, ang kanyang anino, ang kanyang bodyguard. Ang oras ay tila gumagapang sa loob ng mansyon ng mga Santiago. Bawat tiktak ng grandiosong orasan sa pasilyo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa isipan ni Rico. Nakatayo siya sa kanyang pwesto, ang katawan ay alerto at hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang diwa ay nasa isang pampublikong ospital sa kabilang dulo ng syudad. Ang mensahe. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak, urgent. Needs immediate transfusion. Supply is currently depleted. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya, isang damdaming mas masahol pa kaysa sa anumang panganib na hinarap niya sa gitna ng gubat sa Mindanao. Doon, may hawak siyang armas. Mayroon siyang misyon. Mayroon siyang kontrol. Dito, siya ay isang kapatid na naghihintay, nakagapos sa kanyang tungkulin, habang ang buhay ng kanyang pinakamamahal na si Nina ay nakasalalay sa isang bagay na wala sa kanyang mga kamay, dugo. Isang bihirang uri ng dugo. Sinubukan niyang tawagan ang lahat ng kanyang mga dating kasamahan sa militar, nagbabaka sakaling mayroon sa kanila o sa kanilang mga pamilya ang may parehong blood type. Ngunit isa-isa, lahat sila ay umiling. Bawat tawag na natapos ay isa na namang pagkabigo, isa na namang pako na ibinabaon sa kanyang pag-asa. Napasandal siya sa pader, ipinikit ang mga mata sa isang saglit na pagod. Panginoon, huwag po ninyong pababayaan ang kapatid ko, tahimik niyang dasal.
Kunin niyo na ang lahat sa akin, wag lang siya. Sa gitna ng kanyang tahimik na desperasyon, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito ng may pag-aalinlangan. Hello? Sino po ito? Jericho Santos, tanong ng isang babae sa kabilang linya. I'm calling from the billing department of... Agad na napaayos ng tayo si Rico, ang puso niya ay muling kumabog ng mabilis. Opo, ako nga po. Bakit po? May problema po ba? Wala pong problema, sir. In fact, tumawag po ako para ipaalam sa inyo na ang buong balance ng hospital bill ng pasyenteng si Nina Santos ay nabayaran na po ng buo kaninang hapon. Napatanga si Rico. Ano po? Paano sino po ang nagbayad? Isang anonymous donor po, sir. Isang representative lang po ang nagpunta rito. Ayaw po niyang magpakilala. Bukod pa po roon, dagdag ng babae, nais ko rin pong ipaalam na may dumating na pong compatible blood donor para kay Nina. The transfusion is currently underway. Her condition is stabilizing. Ang mga salita ay tila hindi nagrehistro sa isip ni Rico sa unang ilang segundo.